Nagbabalik pa rin po ang umagang kay Ganda. At mga kapamilya, nabalitaan niyo na po ba na naging viral sa mga social network ang video po na pinamagatang A Wedding That Will Move You nina Roden and Lizelle. Makikita po rito ang naging preparasyon ng kasal nga po ni Roden at Lizelle sa kwarto po ng isang ospital sa Maynila. Masaya at excited po ang lahat pero ilang oras lamang ang nakalipas ay binawian nga po ng buhay ang groom na si Roden dahil nga po sa stage 4 cancer sa atay. Marami po ang nalungkot sa kinahantungan ng pagmamahalan nila Roden at Lizelle habang ang iba naman po ay mas na-inspire sa tibay at wagas nga po ng pagmamahalan ng dalawa. At kasama po natin ngayong umaga, live na live dito sa studio, ang nag-post po ng video na kapatid po ni Roden na si Haset Go. Umaga kay Ganda, Haset. At kasama rin natin ang kapatid ninyo na si Hashim. Si Roden ay ang elder, siya ang pinakamatanda sa inyo. Oo, eldest brother ninyo. At kasama rin natin si Mami Lorely at of course, ang may bahay ni Roden na si Lizelle. Una sa lahat, Lizelle, ang aming taus-pusong pakikiramay sa pagpanaw ni Roden. Gusto lang namin malaman na paano yung pinagdaanan nyo, ng mga panahon na nalaman mo na, kasi sa kwento sa akin ni Mami Lordy kanina, parang masakit lang daw ang tiyan ni Roden, parang may iniinda lang siya, tapos nung na-confine na siya, yun na yun, nagsunod-sunod na, hindi na siya nakauwi ulit sa bahay. Kasi nga po, nalaman namin yung ano niya, yung sakit niya. Naka-confine na kami nun sa ospital. 29 yata yun, yung nalaman. Pero wala kasi ako dun sa sa ospital nung sinabi ng doktor. Okay. So, sinong kasama ni Roden o Mami kayo po? Kami lang dalawa pumunta sa ospital. That time, siya na mismo, sabi niya, punta tayo ng hospital, ma. Kasi hindi naman pwede lang kasama yung Lizelle. Kasi nandyan yung baby, walang magbabantay. Tapos si Asip trabaho. Yung anak ko, yung isa rin trabaho. Nung pumunta kami sa hospital, yung naka-schedule na doktor, hindi, sabi nila 3 p.m. yung schedule namin. Pero hanggang 5 p.m. hindi pa siya dumating. Nung mga 4 p.m. May 27, hindi na nakayanan na maghintay pa sa doktor. Sabi niya, ma, hindi ko na kaya, ma. Sakit-sakit na talaga. Nakita ko sa mukha niya, namutla siya. Tsaka, nagpe-pray na lang ako. Hinawakan ko yung tinuro niya sa ano yung masakit na dyan. Nagpe-pray na lang ako. Tapos niyakap ko. Niyak. Habang pinupunasan ko siya kasi pawis na pawis siya. Yung naging preparations sa wedding, Lizelle, isa ba to sa mga hiniling ni Roden? Kasi alam ko, 5 years na kayo, tapos meron kayong anak, may 2-year-old daughter kayo. Sinasabi nga ni Mami kanina, parang humingi pa sila ng permit sa ospital para maisama yung anak niya kasi bawal. Actually, yung wedding namin sa July 8 sana. Nakaschedule po? Nakaschedule na po. Yung, sa birthday niya. Birthday ni Roden. Opo. Ayun nga, nung nalaman na yung sakit niya, parang sinabi ng doktor na yung mga gusto ng pasyente na mga gusto niyang gawin, ibigay na sa kanya. So, isa ito sa mga kahilingan niya, yung makasal kayo. So, Haset, paano ninyong ginawa yung preparation sa sandaling oras na meron lang kayo na ganun kabilis na kailangan ko pa rin ninyo itong hiling na to ng kuya mo? Opo. Actually, the day before nung wedding, kinausap ako ng doctor kasi nag-ground siya. Tapos nung nakita niya yung kapatid ko, pinaraan kasi niya sa akin na physically, parang tingin ko yung months or even weeks na tinitingnan natin na medyo magtatagal pa si kuya mo, we're looking at days na lang sa ngayon. So if I were you, kung may mga balak pa kayong gawin or may mga gusto pa siyang gawin, gawin yun na. So talagang agad-agad na inisip ko, yun nga, kagustuhan nilang parehas na may pakasal na sana. So agad-agad nun, hapon agad, kinontak ko agad si Lizelle, si Hisham, si Mama na gawin na agad natin yung kasal. Tapos nung kinausap ko si kuya, sobrang na-touch ako kasi nung sinabi ko, kuya, may balita ako sa'yo, good news. Tapos dumilat agad siya, sabi ko, ano yun? Sabi ko, kuya, bukas na yung kasal mo. Tapos so nakita mo talagang maligayang sobrang ngiti, yun yung siya. parang hindi ko makakalimutan, yung ngiti talaga na idulot sa kanya yung saya. Tapos yun, medyo parang nabuhayan siya. Tapos talagang pinilit, sinikap niya na aabot siya sa kasal niya kinabukasan. Tapos makikita naman natin sa video kung gaano siya kasaya. Ikaw ang nag-upload,
asset ng Opo. video. Anong nagtulak sa'yo para i-upload yun? Opo, nung time na natanggap ko yung video, gusto ko sana panoorin na mag-isa, pero umpisa pala naiyak na ako. So, nag-decide akong panoorin namin ng sabay-sabay. Tapos nung napanood namin, syempre iyakan kami. Pero at the end, na-realize namin, yung iyak namin hindi dahil sa lungkot, kundi sobrang proud kami sa kuya ko dahil kinaya niya lahat at sobrang saya niya. So, kami mismo na-bless kami sa mismong katatagan ni kuya. So, sabi natin, bakit natin pagdadamot ng video natin? So, i-share natin ito sa lahat. Ang malungkot lang nga doon, Hansel, kasi sa ngayon parang sobrang naging viral siya. Ang daming lumalabas na edited version nito na nagiging iba yung kwento. Kung paano nyo kinuwento yung kwento ng pagmamahala ni Kuya mo at ni Lizelle, naiiba. Anong mensahe mo dun sa mga taong gumagawa nito? Okay, siya, mga gusto ka. Message. Okay. Actually, syempre nasaktan kami. Unang-una na dyan yung mama ko, tsaka si Lizelle. Kasi nga po, totoong nangyari to sa buhay eh. Kumbaga, hindi to scripted, hindi to lahat. Pero ginagamit nila sa ibang paraan. So, dun lang po kami nasasaktan talaga. At sana po, wag naman nila i-take advantage yung dahil sa naging viral yung video ng kuya ko. Kumbaga, pwede nilang i-share, tapos maglagay sila ng inspiring na message para sa lahat. Kasi yun naman talaga yung purpose din namin. At sa tingin ko rin yun yung purpose din ni God. Kaya nagkaroon ng video na ganito para maraming matouch, maraming mabless sa story nila. At saka ng family namin. Mami, alam ko po na para sa isang nanay, napakahirap at napakasakit po na bilang isang ina, mawalan po ng anak ng ganito kaaga. Ano na lamang po ang mga mensahe ninyo para sa mga nanay din po na dumadaan sa ganitong klaseng pagsubok po sa ngayon? Yung pagmamahal, Opo. yung alagaan sila ng maayos. Kasi kami, kahit hindi kami ganun kayaman, full of love kami. Opo. Mas namasawa kami. Mami, muli ang aming pong pakikiramay sa inyong pong pamilya. At alam natin, Lizelle, na at least kahit papano natupad natin yung isang pangarap na yun ni Roden na makasal kayo at nakita niya yung kanyang anak. At siguro talagang merong mas magandang plano si Lord para sa kanya. At ngayon ay nasa mas mabuti na siyang kalagayan. So hangad namin ang mas maayos na buhay ng bawat isa sa inyo at syempre ng inyong anak, Lizelle. So condolence muli. So mga kapamilya, yan po ang kwento ng pag-iibigan ni Roden at Lizelle na sana'y kapulutan po natin lahat ng inspirasyon. Magbabalik pa rin po ang Umagang Kay Ganda.